Maraming salamat mga choir. Kailangan bumalik kayo mamang hapon. Siyang kayo, lucky 9. Ang mga taga Santa Maria, magbibigay ng special number mamaya, kailangan sumbatan nyo ngayon. Hindi utos ni Moses yan, utos ko. At hiling. Kasi, nasa panahon tayo ng pagbabago ngayon at pagkahanda. Umalis si Kristo, malala ng mundo. Anong dadagtan niya kung wala pa rin tayong pagbabago? Sa pakikinig. Hindi lang makikinig, kundi kailangang sundin din, pagsikapang sundin. Eh kung di mo magawa, di antikristo ka pa rin. Yan. Kaya totally surrender, sabi ng preacher noong the other Sunday. Kaya handa natin puso't isipan, mga kapatid,
para sa mensahe ng ating Panginoon na ibabahagi sa ating ngayon ng ating pastor. Tawagin natin ating pastor. What November says? What November says? Malungkutin mga membro. Ha? Salamat po kapatid. Dito po tayo sa ating Bible. Sa libro ni Malakay. Malakay naman tayo. Sa tagal-tagal natin nagpipis ito. Natagal din po kami pinapangaral yung typing natin. Okay? At saka sa August, September, yung first fruits offering natin hanggang sa darating ng Disyembre. Dito po tayo sa ating librong Malakay na ito po ay common verse para sa ating lahat. Malakay chapter 3. Ang Malakay po ay nasa New Testament. Malakay 3 verse 8 down to 10. Malakay 3 verse 8 down to 10. Sabay-sabay natin basahin sa verse 8, 9, and 10. Kung nakita nyo na ay shout, Amen. Amen. Yung bisita natin sa likod, paki-share sa kanila yung Bible. May bisita tayo. Para makita niya po ang ating binabasa. Okay. Sa Malakias, chapter 3, 8, 9, and 10. Sa verse, chapter 3. Sa verse 8, sabay-sabay tayo ng verse 8. Go! Will man rob God? Yet he have robbed me. But he say, wherein have he robbed thee? In tithes and offerings. Maybe. He are cursed with the curse. For he have robbed me, and in this whole nation. Last verse. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts. If I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Tayo po'y manalangin dakilang Diyos na makapangyarihan at maunawain ng Panginoon. Salamat po sa umagang ito at ang salita na aming nabasa. Salamat po sa choir at ang special number. Salamat po, mayroon kami isang bisita, Ama. Sa magitan ng iyong biyaya ay mangyari lahat sa magitan ng iyong pagkaluban. Dalayan ko po, Diyos, na sa bawat makikinig ng mensahe, buksan mo kailang puso at maunawaan ko ang mensahe na gusto mo iparating sa kanila. I am imanok natin to speak out thy word, Father, so help me. At ganun din po ng kaaway, lagapusin huwag kumilos sa kalagitnaan ng bawat isa. Na magkaroon sa amin ng bawat isa ng kagalakan na ikaw ang makita sa mensahe. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat po, magsiupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen? Amen. Sa ating kababayan sa Norway, ang kapatiran doon, kumusta na kayo dyan? Ganun din po kay Sister Joyce sa Portugal. Kumusta kayo dyan, Sister? Ganun din po sa mga kapatiran dito po sa Singapore. Okay? Kumusta kayo lahat? I hope and I pray na nasa mabuting kalagayan po kayo. At ganun din po, i-continue po kami mag-pray. Ganun din po ang gawain dito sa bayan po ng San Mateo under Gethsemane Christian Baptist Church. Mamaya, meron kaming lecturing mamaya tungkol sa Lemans and at the same time mga soul winners. At salamat po sa lahat nandito ngayon. And I pray na nag-enjoy kayo sa kanina po Sunday School. Ang pagsunod sa Diyos ay napakahalaga sa bawat mananampalataya. Ti panang surot, ti pagayatan ti Diyos, kaya't nadagsin muna itisangot ti Diyos.
Ikikan man ni Apo Diyos di importansya na di pa ng sulok di pagayatan na. Kaya dito yung mensahe, ititres, 8:9 hanggang 10. Hindi lang po ito yung basihan o talata na nagbibigay sa atin ng patunay na mahalaga ang tithes and offering. Hindi lang po ito ang basihan na pwede natin i-quote sa banal na kasulatan. Kung i-quote up pa natin, nandun din po dito sa Old Testament. Okay? Bago po nangyari ang tithes, nagkaroon po ng utos ng Diyos. Bago nilabas po yung utos, bago ang Diyos, hindi labas po yung commandment. Mayroon na pong tithes. Yung tithes po ay shortcut na pagkaunawa, yung pong kabahagi ng Diyos. Sa mga anak ng Diyos lamang po yun. Pero pag hindi ka anak ng Diyos, hindi ka po kasama itong tinutukoy ng tithes and offering. Magkaiba po ang offering at saka sa tithes. Baka yung tithes kasi po nakabase dito sa income kung magkano ang income. At yung offering naman is beyond the income. Kaya, mahalaga, mas malaki po ang offering. Okay? Bakit ano pang pagkaiba? Kung beyond, yung pong tithes ay nakabase po yung tinatanggap mo. Kung tumanggap ka ng 100, magkano sa parte ng Panginoon? 10 piso. Ganyan. Ang tithes po ay na-base po yung 10%. Ito po ay pag-aari ng Diyos. Okay. Pero lumaban pa ang tao dito eh. Will a man rob God? Ye have robbed me, saith the Lord. But ye say, wherein have we robbed thee? And tithes and offering. Ang tao po ay tumayo at nagsabi rin, saan ka naman naming ninakawan? Kaya, kung usapin po ang pagbibigay ng ikapo sa mga anak ng Diyos, marami po ang hindi nakaintindi kung gustuin nilang hindi intindihin. Pero madaling intindihin kung gusto natin maintindihan. Right? Mayroon po umintindi from the mind, mayroon din from the heart. Naintindihan for the sake of not in argument, tanggapin mo na. Pero heartily, hindi pa rin naintindihan. Pero ang target natin, hindi from the mind, it should be from the heart. Kasi po, ang giving po, ay pinag-uutos ng Diyos sa atin. Kaya, yung offering po, saan nakabase po ang offering? Nakabase po yung tinutukoy ng pagmamahal ng Diyos. It is referring to love. If you love God, give your offering. Sample, God the Father loved us. That's why He gave His Son. Kaya mong tapatan yan? Sige. Ang Diyos, mahal niya tayo. Tayo naman, mahal natin yung mababait. Ang Diyos, mahal na yung makasalanan. Sa atin naman ang tao, mahal natin yung matulungin. Mahal natin po yung mga tao, may pakinabangan natin, pakinabangan. Pero, yung tao walang pakinabangan, hindi natin inintindi. Iyon po ay maling pagmamahal. Dapat yung mga taong walang kwenta sa atin naman, mamahalin natin sila. Dahil ikaw naman, tayo naman walang kwenta sa Diyos, ang kanyang ibinigay na pagmamahal sa atin, He gave His only begotten Son. Kaya mo tumbasan niya? Kaya ba tumbasan? Yun po ang offering. He offered His Son. Say no. Sa atin naman, ano naman i-offer mo sa Diyos? Yung income at kita o blessing man, nagmula sa kapaguran natin, nagmula sa biyaya. Samantalang ang Diyos, hindi nagmula sa atin na biyaya, kundi nagmula rin sa Kanya yon. Nagmula sa Kanya, sa layuning, ipakita sa atin, na yung makasalanan sa lupa, doon nagbigay ang pinakamatinding pagmamahal. Biro mo yan, yung kung nasa heart niya, yung pinakamahal sa Kanya, yung the best sa Kanya, iyon po ang binigay na offering, yung walang kwentang tao sa Kanyang harapan. Tayo bilang mga anak ng Diyos naman, dapat natin
Tularan ko yung ganun na ugali na manglangit. The step of a good man ay dapat nating tularan si Jesus Christ bilang the offering na ibinigay ni God the Father para sa atin. Maliwanag po. Kaya, ang tithes ay ito po'y nasa batas. Kung magkano ang kita mo, yun po ay ibibigay mo sa Diyos. Kung tumingin ka sa tao, ma-offend ka. Pag spiritually sight ka, ibibigay mo. Karamihan sa mga Kristiyano, physical sight o human sight. Pag gumaril ka, spiritual sight. Sa ating bumabaril tayo, magbibigay tayo, physical sight. Yun po sa akin. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos, maunaway, pagpasensya ng Diyos. Sa mga tao kong hindi nakakilala kay Kristo, ako naghihintay po ang apoy ng impyerno. Paano masahe, Pastor? The Bible says. Maliwanag po sa Biblia. Kawawa naman sila pupunta sa impyerno. Alam mo ang totoo. Ngayon, kahit 10 ang relihiyon mo, ay hindi ka rin mapunta sa langit kung walang Kristo sa buhay mo. Anong purpose ng tithes? The underlying purpose of the tithes is to learn to trust the Lord God. Is to learn to trust. Ang purpose ng tithes ay para tayo po'y matuto magtiwala sa Diyos. Kung buhayan ang Diyos, mayroon po tayong buhay. Ganyan ibig sabihin. Para ba yung kung wala na ang Diyos, patay na. Ay di ba walang tayong pag-asa? Sabi po ng Bible, mawala man ang langit at ang lupa na pinapanggalingan ng pagkain niyo. Kung buhay ang Diyos, buhay po ang kanyang nilikha. Kung mayroong tiwala ng mga tao, ang problema sa atin po, tayo po ay kulang sa pagtitiwala. Ang pananampalataya hindi nakabase yung nakita ng pisikal. Ang pananampalataya nakabase yung hindi mo nakita pero naniwala ka. Iyon po ang pananampalataya. Believing in thine heart. Ganyan yan. Hindi mo pwede i-base sa physical sight. Tandaan niyo mabuti yan. Yung purpose ng tithes is the underlying purpose of the tithes is to what? To remind us how to trust the Lord God, the Almighty. Kung paano tayo magtiwala sa Panginoon. Pero may pangako naman ang Diyos sa atin . God has a promise to give wisdom and a blessing to those who trust the Lord. Nagbigay po ng pangako ng karunungan. Hindi karunungan ng word, heavenly wisdom and a blessing to those who trust. Tingnan nyo. Itong Panginoong Diyos na ito, siya po ang nagbigay ng paglapit sa atin. Paano papatunayan siya ay lumapit sa atin? Ang Diyos Ama na Espiritu hindi pwedeng makalapit sa atin kung hindi sa katauhan ng laman. Na ito po yung kanyang only begotten Son, Jesus Christ, ang kanyang bugtong na anak. Yung bugtong na anak na may laman, may dugo, may buto, napagod, ganyan. Yun lang po ang pwedeng makisalamuha sa atin bilang isang mahirap na anak ng karpentero. Nakisapamuhay sa atin bilang on the flesh. Na tayo lamang po ay kita natin na tao po yan. Nauuhaw din ng tubig. Pero ang kanyang target is to save sinners. Pinili pa ang God the Father, mas mahal pa ang langit at ang lupa, yung kanyang offering sa atin. Pag tayo mag-offer, yun lamang po, sobra. Yun po sa atin. Yung sobra, yung bang hindi mo kailangan, nagastos, nakuha mo na lahat, ito yung sobra. Sa totoo lang, kung basahin mo ang Biblia, hindi kailangan niyo siya. Dati buhay mo, buhay natin, hindi kailangan ng Diyos. Kaya lumikha ng Diyos ang bagong tao na walang kasalanan, pwede. Tayo po gigibay na pwede. Isang salita lang pwede. Kasi Almighty God dyan . Kung bakit hindi po tayo tinutuna sa magitan ng kanyang salita o pinapalay sa magitan ng kanyang salita, dahil pinapakita ni God the Father, mahal niya ang mga makasalanan. Itong makasalanan na ito nakatulad natin, tayo po'y nanampalataya kay Kristo, dahil si Kristo yung nireveal niya, I am the way, the truth, and the life. Ako po ang sinugo ng Ama, ako lang daan patungo sa Ama. Tinanggap natin yung kaya nagkaroon tayo ng pag-asa na maligtas. Dahil doon, naawa ng Diyos sa atin, binigyan tayo pagkakataon. Na yung pagkakilala natin sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, sa Espiritu Santo, dapat naman natin po ibahagi
sa mga tao hindi nakakilala kay Kristo. Mahirap ang gawin nyo. Yun lamang mahirapan na tayo Yung pagpawis natin, nagkaroon tayo ng pera na 10, mahirap pa ibigay yung 10. Naghirap ka lang, nagpawis ka lang. Napagod ka isang araw, mahirapan ka pa ibigay yung 10. Samantalang kay Kristo, yung the only begotten Son, hindi po pera ang ibinigay, yung dugo ang dumarang, tinusok sa tayo ng ginirap. Naghihirap ng husgo, pinahirapan ng tao sa lupa. Rineject. Rineject yan. Hindi lang rineject. Maraming salita, hindi maganda. Pero tiniis niya lahat yan. That is the offering of the Father para marami sa ating makasalanan na walang kwenta sa harapan ng Diyos. Pero pinakita niya sa ating totoong pagmamahal. Pagpunta lang sa church, marami pang tabat pupunta. Walang pamasahe, pastor, pwede mo lakarin. Anong panahon nga nun Linalakad kahit sa oras, sa pag-aaral. Ewan ko kay Brother Ben, Ako, isang oras kalahati, linalakad namin mula school. Sa amin. Putik pa nun. Walang sinelas. Paa. Isang ilog ang namin dadaanan. Wala pang bangka. Dito, simintado, pwede ka magsapatos, may payong naman. Hanggang dito sa Grande, ilang oras lakarin niya? Okay. Lalakad ka. Sige nga, meron kayo isang oras yan? Sige. Maliban sa kawayan, masyadong malayo sa kawayan. Kung lalakarin mo hanggang kawayan, kung walang sasakyan, pwede lakarin niya. Kung walang sasakyan. Kaya wala tayong excuse Kung sabi mo, wala akong pamasahe, pastor, wala akong pera. Hindi namin kailangan ng pera mo, kailangan ng Panginoon sa'yo. Ikaw, present siya, laging present sa simbahan. Ang kailangan niya sa'yo, makinig sa mensahe ng Biblia upang pagpalain ka ng Panginoon. Hindi niya kailangan ng pera mo. Pero kung gusto mo more blessing, magbigay ka. Kung naintindihan mo ang kahulugan ng giving. Pag hindi pa, huwag kang magbigay. Kasi hindi rin po, pagpalain ng Panginoon yung hindi nakaintindi, nakaunawa ang kahulugan ng giving. Okay? If we fail to give tithes and offering, God will not rebuke the person who it upgradingly, but we will suffer the consequences of the unnecessary financial loss. Okay? Ang paniningil ng Diyos, maraming paraan. Yes, boss. Pagdating sa totoo, delikado ka. Sa pagganyan ng doktor ang katawan mababa na yung 250. Punta ka sa charge ng doon, 500 kaga. Ganyan-ganyan lang yan. Sino ka? Ano na? Susulat doon, alam mo na, gamot yun. Pakumpute mo sa bilihan ng gamot, 1,008. Di ba? May reklamo ka pa, wala. Ibinta ko yung kalabaw ko lang, kailangan, ibenta. Di ba gano'n? Samantala yung mga hawak ang buhay mo. Sinasabi sa'yo, ibigay mo yung ikapo, hindi ka pa magbibigay. Yung may hawak ng kamatayan, yung may hawak ng buhay, yung may hawak kay Lucifer, yun ang ating pinaglilingkuran. Alin sa dalawa ang gusto mong pagbigyan? Yung may hawak ang hininga ng doktor. Kaya nga itong sinasamba natin na Diyos, hindi tayo nagkukulang kung iyan ang unahin natin. Sabi po ng 1 Chronicles 28:9, if thou seek Him, He will be found of thee. 2 Chronicles 19:3, and has prepared thine heart to seek God. Psalms 14:2 ng Psalm, the Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek the Lord. Kaya nga mula sa luksukan ng trono ng langit, kita niyo po yung nangyayari sa lupa. Kung mayroong humahanap sa kalooban ng Diyos. Yung mga young people nga, kung may naliligaw sa kanila, ganyan pa sila. Lalo yung mga nanay nila, may nakabantay si nanay at tatay. Diba mga young people? Ang young people, bata ang edad, mas higit sa inyo po, tumibay kayo ng pananampalataya. Even young people,
Hindi mo pwede kayong sasagutin yung binata, yung dalaga na nililigaw. Iwan ko na. Pagbabasahin mo sa Biblia, nung nilikha ang Diyos ang lalaki, hindi naman ang lalaki ang nilapit ng Diyos sa babae, kundi ang babae ang nilapit sa lalaki. Tama, sa Bible yun. Dahil si Adam ay malungkot, lumikha ang Diyos ang babae. Kaya dinala ang babae sa lalaki. Kaya nung naghanap si Moses ang mga pangasawa, ano sinabi? Si Abraham nag-utos ang kanyang mga serbang, punta ka sa ganitong angkan, pupunta mo sa ganitong lahi, at ang sign ganito, at yung babae na yun, kukunin mo dahil mo kay Isaac. Isaac pala, hindi si Moses. Isaac. Di na lang. Pero ngayon ligawan mo yung babae. 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, kasi pa rin. Nagbigti si lalaki. Kaya, alam nyo, tama, ito, kayong mga ladies naman, kung kayo po ay magbibigay ng salita sa lalaki, let's pray. Kung kalooban, kilalanin mo muna ang Diyos. Hindi na, ikaw ba ay anak ng Diyos? Ay hindi. Kasi, kilalanin mo muna ang Diyos. Ikaw ay maging anak ng Diyos. Ganun na, require mo muna. Tapos ipag-pray natin kung kalooban ng Diyos. Kasi mga edad nyo, 16, 17, 18, mga young age pa yan. Hindi ka nakahanda maging nanay. Maging tatay. Ang dapat talaga, ang edad, ay nasa 25 pataas kung sa akin ang masunod. Physically, kasi nakahanda ka maging tatay. Kung bakit naman ako ay naging 42 years old, saka humanap ng asawain. Kasi, sa kaka-ambisyon na sa buhay. Dahil maging congressman ako, magiging ganito ako. Kilala rin ng bayan. No? Bodyguard, minalalay niya yan. Yan ang pangarap ko. Kaya ka-ambisyon sa buhay, ganyan. Nakalimutan ko ang kalendar ko. Yun naman sa akin. Kaya kung bakit naabot ko, edad ng 42. Kaya nag-ising na lang ako nung ako, dedikado na ako rin yan. Na-pray ko pa lifetime partner ko, salamat lang, binigyan ako isa. Kapartner. Yung misis ko kaka-mission na rin sa buhay, ganyan. Ganyan, may kanya-kanya rin, may kanya-kanyang, kung bakit, ewan ko kay brother, friend. Maaga ka nag-asawa, brad? Late. Yung tao ka nag-asawa ka? Sarado 30. Maaga yung 30. Di ba, meron ka namang bunga ngayon. Malapit magkapo. Sa akin sarado yung bata, malaki pang magka. Kaya, ewan ko sa mga, wala naman si Egon dito kasi kagawat. Yung mga lakay dito, wala. Brother Romy, wala rin. Si Brother Edmond. Ilang taon ka na ngayon, Brad? 40. 48, tama. Bata nag-asawa yan. Siguro 15 years old ka nag-asawa. Okay, ayun naman na tayo mag-usap sa asawa, no? Dito po tayo, the title of this message, The Word is Mine, say the Lord. Ang sanlibutan ay aking pag-aari. Ibig sabihin pag-aari, the Word is mine. Sa anak ko po yung natin, sa Psalm 50, verse 10 down to 12. Ang title ng mensahe. Dahil po sa Malachias 3, 8 down to 10, nagsasalita ng Diyos with authority to command the people, yung kanyang mga anak na ligtas. Kaya umuna nga puntos, Leviticus 27:30. Leviticus 27:30. Umuna nga puntos, we ought to give tithes because the tithes is God. Kung bakit natin ibibigay po yung tithes? Kasi yung tithes ay sa Kanya rin. Tingnan nyo tingnan nyo. Dito sa ating bayan sa Patyo o sa Ramon, nung makitang talon ka, ititimay sa nga bossing, kukuha natin ang talon, kukuha natin abuno, kukuha natin bayad ti daron, kukuha natin support mo ka ng ti may sabulan nito kada apita, tibagim lang ki labor. Hanggang siyay,
Kaya tenant, and deliver, nakalimutan ko, the rule of the tenant, mayroon kasi rule yan eh. Yung amo at saka yung tenant, yung pong tiller. Ang partihan niya kung bakit nagkaroon sila ng relasyon, dahil ikaw na taga-trabaho, amo mo, iyong pong may-ari ng lupa. Pero pag sa anihan, ang partihan po, pag 100 sa 1 hektarya, sa iyo po yung 15 ka ba? Tama ba yung sa Ramon? O 12 ka ba? Ang sayo, ang may-ari po yung pong 88 ay yung pong may-ari ang lupa. Sa'yo, labor lang po ang iyong pong in-spend mo sa pagsasaka. Ang party mo ay 12 o 15. Di ba ganoon ang partihan? Oh, walang lamangan yun eh. Ha? Ngayon, ang Diyos, noong tayo po ay naligtas bilang anak ng Diyos, meron din tayong partnership sa Diyos. Ang Diyos, ang may-ari ang katawang ito, ang Diyos din, ang may-ari yung lahat na mayroon sa lupa. Pag-aari man ng mga unsaved o hindi. Kasi sabi ng Bible, God created the heaven and the earth. So pag-aari ng lupa, pag-aari na rin ang langit. Ayan. Ang partihan sa Diyos, baliktad naman. Sa 100 na ani, 10 sa Diyos, sa iyo po ang 90. Di ba gano'n? Eh mahirapan pa tayong ibigay yung 10. Dudubutin pa natin yung 10. Oh, bakit? Sa Diyos ang safety mo. Sa Diyos ang hangin. Sa Diyos yung araw. Sa Kanya po yung ulan. Bakit? Under ba yung magandang kung walang ulan? Kahit buksan mo yung magandang kung walang ulan, wala rin aagos sa tubig. Kaya, sa Kanya. Oh, ang pagbunga ng palay, kung hindi pa indulutan na magbunga ng maganda, hindi rin mo magbawagi ang magandang ari. Ang liwanag naman eh. Pero ang partihan, 90 sa iyo na bilang nagpagod, 10 lang sa Diyos. Oh. Halos sa Kanya lahat. Lahat sa Kanya na. Maliban sa isang kasalanan. Pero ang partihan, 10 sa Kanya, 90 sa atin. Iyon naman ang business sa lupa, hindi gano'n. 12 sa iyo, 15 sa iyo, ang lahat ng matira sa 100 ay sa may-ari. Magpasalamat tayo sa Diyos. Ganun ang partihan niya. Kasi naintindihan ng Diyos ang ating pangailangan. Kaya thank God, ang Diyos ay maunaway na Diyos. Siya po ay nagbibigay sa atin ng magandang partihan kasi para maunawaan natin. We give God what is His when we tithe. All the tithes of the land, pag-aari niya. Seed of the land, or of the fruits of the tree, ay pag-aari niya rin. Nung itinanim mo yung palay, naitirik sa lupa. Ang lupa, pag-aari ng Diyos. Ang tubig, pag-aari ng Diyos. Ang bagyo, pag-aari ng Diyos. Kung hindi ka binagyo, pasalamat ka sa Diyos. Hindi niya itinira sa palayan mo yung bagyo. Kaya nga lagi tayo nanalangin bilang anak ng Diyos. Kaya, we ought to give tithes because the tithes is God. Pag-aari po ng Diyos ang tithes. It is belongs to God. Kay Pedro ay kay Pedro. Huwag mo kunin yung pag-aari ng Diyos. Marami pa rin mga mananampalataya hindi nagbibigay ng tithes. Nakita ko sa listahan. Pinagpipray ko yung mga tao hindi makaintindi. I just presume that they cannot understand. Hindi ko binigyan ng kulay yung hindi magbigay. Basta pinipresume ko na lang na hindi nila naiintindihan. Kaya ang tithes, pag-aari ng Diyos. Never na kunin mo yung para sa Diyos. Okay? Karamihan kasi sa atin, pag nakita nyo si pastor, nandun kumakain sa magandang kainan, samantalang ikaw ay asin. Parang yung gano'n. Ang pumasok sa isip mo ay yung pagkain ng pastor, kinakain niya yung tithes ko. Ibinigay ko 100 doon.
ikinain ng pastor. Pag nagsulwiling ang pastor, isa ang naligtas. Sa magitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi mo rin masabi na, salamat Panginoon, yung isa sa mga tithes ko, napunta rin itong pagbahagi ng salita. Nakapokus po tayo sa physical na pananaw. Yung physical na pananaw, it will destroy. It will hinder you to give faithfully. Ha? Ang Diyos, kahit tayo po'y nagkakasala sa Kanya pong banal na harapan, God is still faithful to His promise. Kailan po ang Diyos hindi po nagkulang sa pangako? Ang Diyos hindi rin po nagkulang sa pagpapala sa atin na pagsusupply. Kompleto na kompleto, sumubra pa pang magbigay ang Diyos. Pero sa atin, lagi tayong maraming kakulangan. Sa larangan ng pag-aawit sa Diyos, kulang po tayo. Sa larangan pagbasa ng Bible, kulang pa tayo. Sa panahon po na tayo po'y dapat magpasalamat sa Diyos, marami tayong kakulangan. At marami din tayong kakulangan sa pagbahagi ng salita ng Diyos, na yun po ang reason kung bakit tayo tinubos ng may kapal. Mayroong layunin, may purpose na tayo po'y pakinabangan spiritually to share the gospel. Marami tayong kakulangan. Pero, tandaan niyo Christians, ang buhay sa lupa pag tayo namatay hindi pa tapos. May pangalawa pang buhay. Doon tayo sisingilin. Anong sisingil ang sabihin ng Diyos? Meron tayong dalawa. The judgment seat of Christ and the white throne judgment. Yung white throne judgment, yung kaluluwa, yung mahal mo sa buhay na nandun sa impyerno, kukunin ng Diyos yan at isasama yung po katawan niya sa lupa. Ay doon ipapakilala ng Diyos, ito yung mahal mo sa buhay. Papunta sa apoy ng impyerno. Doon ka iiyak ng gusto. Bakit naman? Ipapakilala ng Diyos, ito yung mahal mo sa buhay. Mapunta sa apoy ng impyerno. Magkakilala yung mga unsaved sa saved. Siyempre hanapin mo yung mga loved ones mo sa lupa eh. Nasanay si uncle ganito, yung mabait sa akin no, pero you fail to share the gospel. Ikaw talaga, kailan pa tayo, uncle mo ako, anak kita, alam mo palang kaligtasan eh, bakit di mo sinabi sa akin? Huli, kahit magsisi na oras na yun, hindi na po pwedeng maligtas. Kaya nga habang tayo buhay sa lupa, samantalain po natin na ibahagi ng Ebanghelyo. Kailan pa tayo kikilos? Kung hindi tayo kikilos, nasa lamang. Kailan man hindi maliligtas po yung nasa espiritu? Nasa naman po ang pwedeng maligtas. Eh si Satan, kahit iiyak si Satan, luluhod sa Diyos siya. Hindi kailanman maligtas si Satan. Kasi nasintensya na bago bumuha sa lupa. It was already sentenced in heaven. Na siya po'y mapunta sa apoy ng impyerno dahil sa kanyang ginawang kasalanan sa Diyos. Ha? Sino yung sinasabi itong mga kulto eh? Na si Satan nga. Oh. Ano? Si Satan po ay umiyak, nanginginig pa. Ha? Na humingi ng tawad pero hindi pa rin ligtas. Ang Kristiyano humingi ng tawad din. Kung ikaw po ay hindi ka kabahagi sa tinayo ni Kristo, hindi ka maliligtas. Ha? Okay, pangalawang puntos. Una, Leviticus 27 verse 13. Malakay 3:10. We tithe because God commanded us to tithe. Ipinag-uutos ng Diyos na magbigay ng tithes. Ayaw mo at gusto. Bakit? It is a mandatory sa bawat Kristiyano. Kung kulangin mo naman yung tithes mo, ay sabi po ng Bible, huwag kang magsisi. Maraming paraan ang pagkuha ng Diyos. It is a financial loss sa atin. Okay? Itindihan? Okay? Kaya, we tithe because God commanded us to tithe. Bring ye all the tithes into the storehouse, which is the church. Meat in my house. Kasi kung bakit meat in my house, the smelling savor, yung pag-amoy ng Diyos, yung pagbibigay mo heartily na malinis na puso, ay naamoy niya na sweet smelling, masarap sa kanyang harapan. Nalulugod ang Diyos, natutuwa ang Diyos. Ganun po yun. Natutuwa ang Diyos. Kaya ang hamon niya sa bawat mananampalataya, God challenge us
for His promise. Prove me now herewith. I will open the windows of heaven and pour you out the blessing. Kung hindi ko bubuksan ang bintana ng langit at ibababa ko ang bendisyon sa inyo na hindi yung kayang buhay. Okay. Yun naman ang pangako ng Diyos. Prove me now. Ayun naman eh. 4, subukin niyo ako. Iba naman kay Iraq. Pag yun ako subukan. After 3 months, bumagsak si Iraq. Sabi ng bago, subukin niyo ako. Kung hindi ko bubuksan ang bintana. Ang bintana ng langit, ang lawak-lawak ang bintana ng langit. Ang langit ay mas malawak kaysa sa lupa. Ako ibubuhos ng blessing, baka hindi natin kayang buhatin. Kaya kung bakit ang Kristiyanong natiling mahirap, kasi hindi naman tayo dapat mahirap dahil ang Diyos mayaman ang ating tatay, ang ating ama spiritually. Bakit mahirap ang mga anak ng Diyos karamihan? Because they cannot be trusted with His money. Hindi tayo pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos ang kanyang kayamanan. Dahil kung binuo sa iyo ang pera, nasa Santiago ka na, wala ka sa Sunday. Pag wala ka ng pera, nandito ka sa church. O, hindi ka pagkatiwalaan ng pera. Di ba? Ganyan pa ang Diyos. Alam ng Diyos ang mayroon tayo sa puso. Kung bakit may mga mahirap physically. Because they cannot be trusted sa kanya po pera. The only thing we should do is to obey His word. And God will bless us. For the last point. Proverbs 3:9. We tithe because tithing recognizes God's ownership of our life. We tithe because tithing recognizes God's ownership of our lives. No, may nga namang mangtitay ka po. Naminti ka po. Bigbigin tayo nga ni Apo Diyos. Kukuha na tibiyag tayo. Iso nga obligado tayo amang ten. It is our obligation to Him, whether we like it or not, because He owns our life. Sige nga. Meron ka bang natira sa buhay mo, hindi pag-aari ng Diyos? Lahat ng buhay mo, lahat ng hilinga mo pag-aari ng Diyos. Lahat ng nakikita mong kamay mula sa lupa, ang lupa pag-aari ng Diyos. Ang song ay pag-aari ng Diyos. Ang mayroon ka na wala sa Diyos, yung kasalanan. Kaya I challenge you, members. It is a command for us to honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Marunong tayong gumalang sa Diyos sa lahat na mayroon pa tayo na pinagkatiwala ng Diyos. Sa lahat ng paglago ng ating mga income o sa mga prutas. Kung ang mga mangga umani ka ng 100, ngayon ay nag-increase ng 300. Pag-aari pa rin ng Diyos. Kaya maliwanag mga kapatid, na huwag natin kakalimutan. It will show to us the recognition. Pinapakita natin o tinatanggap natin na ang Panginoon nag-aari niya ang ating buhay. Kaya nararapat lang natin nagalangin ng Diyos. Dahil Siya po ang may-ari ang buhay natin. If we put God first in our life, He will honor us according to Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God in His righteousness. Kung unahin natin ang Diyos ang ating buhay, nararapat lang gawin natin. Dahil mag-aari niyang buhay, marunong din ang Diyos. Rumirespeto sa atin at kilalanin ang bawat hinihingi natin, ibigay niya. Kung lamang tayo po ay nararapat tanggapin yung ating hinihingi. Kung ang kailangan mo ay kutsilyo, pero ang hinihingi mo ay wasay, ay bibigay sa iyo yung nararapat na yung kailangan mo muna. Kala niya, Panginoon, bigyan po ako ng sasakyan. Hindi mo pa kailangan ng sasakyan. Ang kailangan mo ay matibay na pananampalataya. Ganyan. Merong prayer ka. Ang kailangan mo na matibay na pananampalataya. Kasi kung matibay ang iyong pananampalataya, mayroon ka mang sasakyan o wala, marunong ka pa rin respeto sa Diyos. Sa araw ng kanyang pagsamba, sa araw na tayo po'y sinasabihan ng Diyos, it is commanded by God na huwag natin kalimutan yung unang araw. Marunong tayo pong gumalang yung inuutos ng Diyos sa atin. Kaya tayo po'y sumusunod sa Kanya dahil kilala natin ang Diyos. Amen? Amen. Pangapat. Hanggang 10 po ito. 10.
1 Timothy 6:10. We tithe because tithing will keep us from the loss of money. We give tithes because tithing will keep us from the loss of money. Kung lagi ka nagbibigay, ikatan na muti ka, itisulisog, iti panagagong. Agong. Maawang king ka ti agong. No, matuto kang magbigay. Pero kung nalaing kang agupit, it will lead you. Iti makunkunang greediness, yun pa nag-agong. Ano yung agong? Kasakiman. Magtinda ka ng gulay. Bili mo bili mo yan 5 pesos. Bininta mo ng 20. Tapos dinili mo sa misis mo. Wala akong binintay ng gulay. Nang urakot ka. Urak na umakon ka doon sa tindahan. Ganyan. Kung sa Diyos, ano yun po, may bininta kayo mo, meron Panginoon. Magkano yung kinita mo isang kandil po na ito? 10 piso, Panginoon. Saan mo nilagay yung piso para sa atin? Kanyang Panginoon. Wala. Mga Panginoon niya. Tayo ng Panginoon, ibigay mo ito. Yan. Ibigay mo kung sabi sa atin. Hindi na 10 lang si brother mo. Hindi ko sinasabi si brother mo na yun. Sinasabi ko lang para maintindihan natin. Ibigay natin yun. Tithing will keep us from the loss of money. Those who don't tithe are not only disobedient, they demonstrated a greater love of money than of God. They are just demonstrating that they love more money than God. Dinidemonstrate na lang nila na mas mahalaga ang pera kaysa sa Panginoon. For the love of money is the root of all evil. Ayaw po ng Bible. For the love of money is the root. Bakit di mo mamahalin pa sa pera? Mamahalin natin ang pera. We care the money. Pero hindi po yan ang the best. Kung itumbas mo ang salita ng Diyos, ay hindi po yan ang tatalo. Wala na pong higit na tatalo dito sa salita ng Panginoon. Pag ikumpara mo anong classic worldly treasure sa lupa, wala pong hihigit sa Bible, sa salita ng Panginoon. Meron ba? Wala. Matunaw man ang lupa at ang langit, ang salita ko, hindi natutunaw, sabi ng Panginoon. Maliwanag po sinabi ng Diyos. Bakit? I am the everlasting Father, said the Lord. Hindi po. Umiiksi ang kanyang edad. Ang tao ay maiksi. Hindi natin kaya abutin ng 200. Samantalang ang Diyos 1,000,000 years. Hindi pa rin nagtapos ang kanyang edad. Nanatili pa rin ang Diyos forever. Sabi ng Panginoon. Ngayon, pag tayo ay inuutusan ng Diyos, mas magandang maging masunurin po. Kung ang mensahe ng Sunday School, ipinagbabawal ng mga young people mag-ipagkasawa sa mga unsaved. Pogi kasi pastor eh. Yung pagkapogi ng mukha, mawawala yan. Pero ang puso, wala sa kanya. Kung yung pananampalatayang pinili mo, ang mukha niya hindi po maganda. Pero ang kanyang puso ay ikaw ang mahal niya. Yun ang tunay ng mga pogi na lalaki. Bakit? Mahal niya ang Diyos. Kaya, minahal ka. Kung pipili mo yung pogi, ang pogi ng mukha ay mas kalasyon. May hangganan ang mukha. Pero ang puso, wala rin. We tithe because tithing will keep us from the loss of money. For the love of money is the root of all evil. Kaya maliwanag po mga kapatid, na ang bawat mananampalataya, na Kristiyano, tithe is a good business unto the Lord. When you give tithes for the right reason, you have gone into a business with God. When you invest 1/10 or more of your income with God, He promised to open the windows of heaven. Ito si Sister Bernadette. Hindi niya istorya siya pa yung tithing. Narinig ko lang sa yung ang pangalan? Hindi ko nata yung pati kaset. Sinaksak kong ganyan, testimony ko. I am Bernadette Ranyeses, from Gampang, Ilopan, ganyan. Yan. Doon ko narinig na title ko. Kaya, hindi rin ako nagtaka, binigyan ng Diyos siya ng good amo.
magandang amo. Sa 14 years, I think 14 years or 10 years. 14 years. Ha? Hindi nahirapan sa trabaho. Double income pa. Yung 3,000 na sweldo, mababa lang sa sideline niya. Kasi mabait yung amo, German. Kaya nung umuwi, malaki na rin ang ipon niya. Hindi niya alam na pastor ang pangasawa niya. Kasi babalik ulit sa Canada yan. Hindi niya alam. Pero ang pastor na nalangin ay isang babae na makatuwang sa ministry. Wala ko rin alam. Basta alam ko, pagkaroon ako ng kasama sa buhay, bahala ka na Panginoon. Kasi ang pastor, walang pera. Ang meron sa amin, yun lang. Kaya nung kinarap ko yung mga angkin niya ng doktor ng angkin yan, sabi sa akin, ano naman ang igagaranti mo sa amin kung pakawalan namin ang aming anak sa inyo? Baka naman kakain ng asin pagdating sa iyo. Samantalang ito, hindi ko marunong kumain ng asin. Okay. Eh, doktor nagtanong. Sige nga. English speaking pa yung doktor na yun. Tama yun. Bago mo iyawag dahil iti poder dahil yung lalaki na pastor. Paano namin magagarantiya naman ng aming anak ay nasa mabuting kalagayan sa inyo? Samantalang sa amin, tiyak namin na nasa mabuting kalagayan. Sino ito naman, state ko na magsabi. Sa amin bilang pastor, alagad ng Diyos, pananampalataya kami nabubuhay. It is only by faith. Not only by bread alone, but by every word. Pwede kami buhay ng Diyos. Kung buhay pa naman ang aming Panginoon, kaya na kami buhay. Kung yung inspeksyon na nasa mabuting kalagayan, nasa amin ng Diyos, siguro naman, hindi kami pawaya. Sabi yung doktor. Pasabi nata. Ang tanong, delikado ba pagsakat sa mga interview? I-interview kayo mga ano yan Hindi, sinasampulan ko lang. Samantalang sa atin, nasa kamay tayo ng Diyos. Kulang na lang na tayo mo itanggapin lahat ang sinasabi niya sa atin. Isa pamuhay ang kanyang katuruan, mabubuhay po tayo. Kaya po tayo mabubuhay. Yung gusto ng Diyos sa ating buhay. Lagi po tayo disobedient child. At reklamador sa harapan po ng Panginoon. Tayo po lagi disobedient child in the sight of the Lord. Kung magkulang man ang pagkain natin, ang Diyos ang sinisisi. Kung tayo nagplano, disregard natin ang Diyos. Tayo magplano sa sarili natin. Pag tayo pumampak, isisisi sa Diyos. Hindi po pwedeng gano'n. Sundin mo ang Diyos. Pag ikaw po'y pumalya, huwag mo nang sisihin. Baka bukas ang kasakitan. Sa atin kasi masyado tayong mga, Panginoon, sagutin mo ako, bukas na, ayaw ko na bukas. Ay, hindi pwede yung gano'n. Pag sumagot ang Diyos, according to His schedule time. Kasi ang schedule ng relo, masunurin sa Diyos. Tayo naman, masunurin sa relo. Kung 11:10, hindi mo pwedeng palitan yan. Ang Diyos, ang relo, ang masunurin sa Diyos. Ano Panginoon, naandal ako? Tingnan. Araw niyan ka muna. Hindi stay yung araw. Bakit? Silang masunurin sa Diyos kahit sasabihin lang ito. Kasi sa Kanya lang, control na everything. Samantalang sa atin, hinahabol natin ang oras. Pag ibalik mo naman yan, wala na. Dadaya mo sarili mo. Ayun ang ibig sabihin. Kung Panginoon, kaya niya pong gawin niya, yung kayang type sa 10, mahirapan ka bang bigay. Hoy, ang sabi ng Biblia, kung masunurin ka, there is always a blessing. That's guaranteed. Ginaranturan tayo ng Diyos. Kung maging masunurin ka, there is a blessing. Kung disobedient ka, there is a curse. Amen? Amen. O God Almighty, salamat to Diyos sa iyong mga salita na amin po napakinggan. Sa reglamento po ng tithes and offering, kami po, O Diyos, nagkukulang ng marami po sa inyo. Pag-aari mo ang lahat na mayroon po kami. Wala kami pwedeng ipagmalaki, wala rin po kami pwedeng iharap sa inyo. Dahil sa buhay na aming hiniram ay pag-aari mo, Panginoon.
na ikaw po ay nag-i-expect sa bawat isa. Nagampanan po namin absolutely sa aming mga tungkulin bilang iyong Ginoo. Pero Diyos, sa kasalanan ay tumitira sa amin araw-araw, minuto, at ganoon din po Diyos. Kahit anong oras, Panginoon, ang kamatayan ay darating sa amin. Na ang kamatayan hawak mo rin, Panginoon. Turuan mo nga kami maging obedient sa inyo, O Diyos, sa magitan ng biyaya. Ganon din po, napapigsal, umaapo, itipangkatimi. Patatagin mo ang aming pananampalataya na laging manatiling tapat at laging mainit sa larangan ng paglilingkod. Ang pinag-uutos mo na tithes, nawa Panginoon, na unawaan po itong mga pananampalataya na iyong pong tinuos, na ang pagbibigay ay iyong pong pag-aari. Dalangin ko, O Diyos, sa mga kapatiran to give them joy and encouragement to continue to give. Hindi lang po to continue to give, O Diyos, ay pupurihin ka sa kanilang buong puso na wala pong hindi pag ikaw po nag-utos sa bawat isa. Dahil ikaw na Diyos, kaya mong suklihan ang lahat na aming binibigay. At Panginoon, I challenge the members to come to the altar. At kami po, O Diyos, magbuklod sa panalangin. Marami kaming dapat hingiin sa inyo ng kapatawaran. Marami kami, O Diyos, dapat naming gawin na ikaw po'y mamuna sa buhay ng bawat isa. Na kami po'y magpatuloy maglingkod sa lahat ng buhay na aming hiniram sa inyo. Members, I challenge you, mga men's upstairs, mga women's downstairs. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe. Salamat po Diyos sa mga kapatiran nag-forward, mga kababaihan, mga kalalakihan. Ano man po ang kailang bawat hiningi ng bawat isa o aming hinihingi, Panginoon. Bigyan mo kami pagkakataon, Panginoon, na masagot aming panalangin according to thy grace and mercy. Ikaw po ay nangako sa amin, Ama, na kami po ay nanampalataya na ipinapagkaloob mo ang bawat pangako mo para sa amin, Ama. Pero bigyan mo kami ng patatag na pananampalataya maghintay ang kasagutan ng aming dalangin, O Diyos. Dahil, Panginoon, kami po'y lagi nagkukulang at nagkakasala at kami po'y natutokso sa gawin ng sanlibutan. I pray, O great Father, na bigyan mo pa kami ng pagkakataon, O Diyos, na ang aming buhay na pinagkaloob mo ay paglingkuran ka, O Diyos, sa lahat ng dako ng aming buhay. I pray na i-bless mo ang bawat isa at pakinggan po ang dalangin niyong lingkod. Nasagutin, O Diyos, by the grace and mercy, ang aming dalangin sa inyo sa araw at gabi. Thank you, O great God, for the message. In Jesus Christ, I pray. Amen. Lahat po magsibalik sa mga upuan. Awitin po natin yung thank you, Lord. Thank you, Lord.